ba't ng Kongreso hindi natin tinutugis? Ito nga, ito 200 something million. Ito billion-billion ang ninanakaw sa ating bansa. At sinicertify lang nila. Pag dinisqualify niya, may kandidato kami. At nag-usap na kami ni Presidente Duterte, si Robin Padilla, yung lalaban namin sa inyo. Akala ko pa naman si Sec Panelong magiging... Si Robin, maniwala ka. Sinabihan ko na kasi Robin kasi nagtitito ko, bilang tumawag, kumanda ka na. Ikaw na yung susunod. Sabi niya, I'm speechless. Basta. Dito sa video na ito mga kababayan, mapapanood ho natin kung paano pinagulong nitong si Atty. Salvador Panelo, etong si Renato Reyes, etong si Boy Rally, no? Na ngayong mga panahon na to, hindi na ho nagrarally at parang tumaba-taba at gumanda na ang kutis niya dahil di na siya lumalabas sa karsada. Sa bagay, no? Sa mga nababalitaan natin, di umano, yung mga grupong maiingay nung panahon ni Tatay Digong, ngayong mga panahon na to, masasaya na sa kanilang mga bahay, mga mansyon, mga kondo, di ba? Yan ho ang nangyayari ngayong mga panahon na to. Pero bago ang lahat ng yan, bago pa ho tayo magkalimutan, malapit ng Pasko, isang like at subscribe, masaya na ho tayo dyan. At yung mga gusto sumali sa ating community, alam nyo na ho ang gagawin mga kababayan. I-click nyo lang ho yung join button sa baba para kayo ho ang pinakaunang makakita sa ating mga reaction video. Ayun na nga mga kababayan, gusto ko hong umpisahan ang ating talakayan kaugnay dito sa naging post, kaugnay dito sa kay Speaker Martin Romualdez. Wala hong fake news na kumalat ha. Linawin ho natin, liwanagin natin. Nagtatanong ang ating mga kababayan kaugnay sa iyong lagay. Ito ho ang kanyang ito ang statement nitong opisina nitong si Speaker Martin Tambaloslos Romualdez. I'm feeling very, very strong and very energetic. Mamaya, sige. Lalo na itong araw na ito. Naku po, ba't kaya energetic? Baka meron kang kinakain o di naman kaya binabanatan kaya napaka-energetic mo. Sana wag na lang magpakalat ng fake news. It's just all, let's just all work together. Positive tayo, lalo na Pasko ngayon. Naku, hindi pa po Pasko. Magpapasko na. Ayun. Ngayon, siyempre, alangan naman na hindi ho natin tignan yung reaksyon na nakuha nitong linabas na mensahe nitong si Tambaloslos. Ito, siyempre, basahin ho natin yung mga ilan sa mga komento. Kaugnay ho dyan sa ilanabas na statement na yan, itong si Speaker Martin Tambaloslos Romualdez. Sige, tingnan ho natin. Anong sabi nito? Sa positive talaga tayo. Okay. Sino ba walang energy na malapit na ang 2025 bagong bilyong budget? Naku po talaga namang. Sino nga naman di magiging positive, di ba? Meron nung nag-comment, sayang talaga. Anong sayang man, sir? Ano ho bang sayang? Ba't ho ba kayo nanghihinayang? Itinakbo kasi siya dun sa pinakamalapit na hospital. Di ka pa matuluyan, diktador. Relax. Sana totoo na lang yun. Alam nyo, napabalita na stroke siya. Hindi daw totoo. Ano magagawa natin? Signal yan. Naku po, signal daw po yan. Tapos merong crocodile, merong tumatawa. Ganyan ho tanggapin ng ating mga kababayan. Ang balita dito kay Tambaloslos, ibang klase. Ito. Basa pa tayo ng iilan dito. Ano pa ba sabi ng ating mga kababayan? Signal yan. Ito ho. Lus-lus mo. Tanggalin ba naman yung akap aatakihin ka talaga. Confirm. Isa nga siyang masamang damo. Ano ba, pag masamang damo, mahirap mamatay, ganon. Matagal talaga, basta. Di ba, meron pang block itong si Sir. Huwag ka na mag-assume na mananalo ka pa. Naku, yung mga taga-Leyte ho ata napupunta na dito sa mga ganitong klaseng post. Sayang, buhay pa. Huwag naman hong ganyan, kawawa naman. Kung may ano man, dapat konti lang. Always positive talaga kahit di ka na drug. Sayang talaga, sayang buhay ka pa. Ganito ho. Ganito ho ba tanggapin ng ating mga kababayan itong mga ganitong klaseng statement ni Tambaloslos? Most hated government official ngayong mga panahon na to, itong si Martin Tambaloslos Romualdez. Ibang klase ho mga kababayan. Ayun na nga,
dito sa bahagi ng video natin na to, panoorin ho natin kung paano pagulungin itong si dating Presidential Legal Counsel, itong si Boy Rally, itong si Renato Babalu Reyes. Ito, pakinggan ho natin itong mga kababayan. Matindi ho ito, matindi to. Sec Panelo, Yo? yes or no? Yes or Yes. no? Wait. Parang nasa House of Representative lang tayo dito kay The Agenda at Club Pilipino. Palakpakan ho natin. Mega mega love shoutout. Ha? The Agenda at Club Pilipino. Will Congress endorse the articles of impeachment to the Senate? Sabi niyo sir, nauna na yung guest ko. Yes. Hindi Kayo, mo sir. pa tinatanong. Will the articles of impeachment be endorsed by the House to the Senate? Yes, I don't see any reason why not. Yes lang muna, sir. Next question. Ito talagang mga sympathizer ng mga kagaligong grupo na to, mahirap umintindi sa instruction. Sinabi na nga yes or no lang muna eh. Huwag ka masyadong pabida, Renato Reyes. Ito talagang Renato Reyes na to. Oo, game. Will the VP Sara, will she be found guilty by the Senate as it is composed now? Yes or no? Yes, based on the evidence. Kayo, sir. Nos. Nos. Yes or nos. Wow. Yeah, kasi depende. Depende. Mamaya explain ko. Yes, sir. Last question. You know, the president came out with a simple statement. Simple but loaded, I think. But I will ask for your wisdom. Do you think it is appropriate for the president to say his position in this impeachment proceeding? Kasi ang based on that interview, he's not in favor eh. So, do you think it is wise for the president to say that at the onset? Yes or no, sir? Freedom of expression yan eh. Yes. Yes. Kaya na to. No. No. Ano gusto natin unahin, sir? You want the process of the impeachment first? Kahit na lang. Okay. Unahin na natin, sir, yung since you think that the House will endorse it. Iba ho talaga pagka matalino, no? Kagaya nitong si Atty. Salvador Panelo. Bahala kayo, anong gusto nyong unahin? Okay lang ako, walang problema ako, lalo na kaharap mo lang naman yang si Boy Macdo. Ang tanong ko dyan, sir, gano'ng kabilis? Hindi natin malaman kung gaano kabilis sa kanila. But, the political agenda is to eliminate BP Sara for the 2028 presidential election at all cost. Kung yan ang agenda mo, you're to either politically disable her or physically eliminate her. Yung buhay niya mismo. Kailangan. Otherwise, talagang nandyan siya palagi. O kaya, tuloy-tuloy yan. Alam mo, 4 months ago, I wrote an article, Impeachment Looms. Sinabi ko na yan 4 months ago pa. Paulit-ulit ko nga sa programa ko yan eh. At nangyayari na lahat ng mga sinasabi ko. Pati ang alyansa ng Kaliwa, alyansa ng Dilao, alyansa ng mga kaalyado ni Presidente. Magsasama-sama yan. Kasi isa kalaban eh. So, yes, Congress will endorse the impeachment articles, pero you still think, sir, that the impeachment will have the votes in the Senate? I think so. You think so? Kalyado eh. Kasi nga, kung ang political agenda mo tanggalin siya, ay kailangan magsama-sama kayo. Ikaw na to, would you agree with Sec Panelo that is the political agenda? Remove VP Sara para wala na siya sa 2028. I think Bago natin pasagutin itong si Renato Reyes, kagaya ho ng ating ipinangako sa ating mga nakalipas na video, dapat ho nating mega love shoutout yung ating mga kasamang walang humpay sa pagpapakulay dyan sa comment section. Mega love shoutout ho muna dito kay Goddess of Balance. Mega love shoutout. Thank you sa 320 yen. Ingat ho kayo dyan sa Japan. Mega love shoutout din ho dito kay dalawang beses nagpakulay itong si Goddess of Balance. Mega love shoutout ho ulit. Mama Goddess of Balance. Maraming salamat ho. At dito kay Ma'am, laki naman ito, Ma'am Sheila Marquez. Marquez, maraming salamat ho. Ma'am Sheila Marquez, maraming salamat ho sa 12 pounds. Mega love shoutout. Ingat ho kayo dyan sa UK siguro tong si Ma'am. No? Mega love shoutout din ho dito kay Dalia Dalit. Mega love shoutout po. Maraming salamat po.
diyan sa 5 Canadian dollars. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Sir Arnold. Sir Arnold, maraming salamat ho diyan sa 2 pounds. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay Jack Taylaran. Maraming salamat. Boss Jack, maraming salamat ho. Mega love shoutout. Mega love shoutout din ho dito kay James John Ray Roldan. Maraming salamat ho. James John Ray Roldan. Mega love shoutout. Thank you ho dyan sa 10 Hong Kong dollars. Ingat ho kayo dyan sa Hong Kong. Maraming salamat ho sa pag-support sa PH Update. Dito kay Jessica Sarmiento. Maraming salamat. Mega love shoutout. Jessica Sarmiento. Maraming salamat din ho at mega love shoutout sa ating vlogger, ha. Vlogger tong si Ma'am Ariza yan eh, no. Si Ma'am Ariza yan, papasyal na lang ho yan. Mega love shoutout, ha. Have a nice day, PH Update. Maraming salamat, Ma'am. Mega love shoutout, ha. Talaga naman. Pasimple-simple lang tong si Ma'am, papasyal lang siya sa Japan. Mega love shoutout din ho dito kay Marilu Laksamana. Maraming salamat, Ma'am Marilu Laksamana. Ingat po kayo diyan sa Japan. Mega love shoutout. Tuloy na natin. Pasagutin na natin tong si Boy Rally. Boy Rally, go. Ang agenda namin dito is for accountability. The removal of the Vice President is only the outcome of the impeachment proceedings, and I think it's well within our rights as citizens to seek accountability when public funds are involved. Kung pera ng taong bayan yung nawawala o hindi ma-account o hindi tamang ginastos, I think may batayan naman tayo para maghanap ng proseso na pwedeng magkaroon ng accountability. And this is a chance also for the Vice President to air her side. Anong nangyari, no? It's a chance for her to explain before the impeachment court. Kay Sexal, were you able to read the impeachment complaint from both the first and the second complainants? Hindi, ang concentration naman nila sa confidential funds. Yes. Para sa akin, number one, matagal ko na sinasabi, hindi po pwede yan ang maging ground. Yung unang-una, yung sinasabi niyang may irregularidad, hindi pa nga pinal yung sinasabi ng COA. In fact, sinabi na nga ngayon, may anong tawag nila doon? Modified opinion na regular. So doon lang masisira na kayo. Pangalawa, ang Commission on Audit talagang merong kapangyarihan, as you know, to examine, audit, and settle all accounts of revenues ng gobyerno. Yes. Sila lang yun eh. Yes. Yung Kongreso, in need of legislation para kung baka merong diferensya yung mga rules nyo, i-amenda natin. Hindi ka po pwedeng maging fiscal doon. Hindi ka po pwedeng maging judge. Kaya from the very start, sinasabi ko, takbo na kayo sa Korte Suprema dahil grave abuse of discretion yan. Kaya mahihirapan sila. Pero since it's a political numbers game, as I said, that's the political agenda, panalo yan. Panalo. Ano na, kumbaga, yung ibang mga taga-suporta nitong si Tatay Digong at nitong si VP Sara, ano na kumbaga tanggap na Kasi talaga hong babrasuhin yan. Kaso, yung consequences ng gagawin nilang aksyon na yan, kung kaya ba nilang tayuan, kapag yung mga kababayan natin, lumabas na sa karsada, ibang usapan na ho yun. Ibang usapan na yung mababraso nila na itong mga senador, yung mga congressman, talagang itutuloy ang impeachment na yan. Pero iba hong usapan, pagka lumabas na yung sambayan ng Pilipino sa karsada, kagaya na lamang ho, itong mga kababayan nating INC, nagpalabas na rin ho ng statement kaugnay dyan, no? Sang-ayon sila dun sa sinasabi nitong si Marcos Bangag. Would you agree to that assessment na since it is a political game, panalo according to Sec Panelo? Yes, it is political. Pero naniniwala kami na sana tignan yung ebidensya. Ano, tingin namin hindi naman to lilipad kung wala naman tayong present na ebidensya. Even if the COA audit is not yet final, even if the notice of disallowance is not yet final. Lilipad yan kasi lahat sila lumilipad. Baka sa sobrang kakadikit nyo dyan sa mga nag-aaring uri, gamitin na natin yung mga salita nyo. Mga nag-aaring uri na yan dyan sa House of Representatives, baka kayo, lumilipad na rin kayo. Sa Malacanang, nagliliparan sila dun Final. Ang mahalagang nakita natin doon sa mga hearings for the direct admissions of the staff of the Office of the Vice President regarding the utilization of the confidential funds. So yun, mahalaga yun kasi galing na mismo yun sa mga tauhan ng OVP. Hindi na kailangang hintayin pa yung final co-audit report. Pwede nang gamitin yun bilang ebidensya para isulong itong impeachment complaint. I noticed nato that the second complaint
really focus the ground on one, which is betrayal of public trust. No? And sa tingin mo, even with the, let's say, sabi nga ni Sexal na nagkaroon ng modified opinion ng COA, sa tingin mo, that will be enough to have that impeachment endorsed to the Senate? Nag-focus kami sa isang ground lang, which is betrayal of public trust, and isang issue lang, which is confidential funds. At ano yung mga paraan ng paggastos nito, at paano ito nireport, at paano tinanggihan yung subsequent hearings, no, regarding the budget. Ang amin po dito, we wanted to make it simple, madaling maunawaan ng mga mambabatas, at madali ding i-prosecute pagdating na sa actual trial. Kasi yung mga nakaraang impeachment complaints na pansin namin, pag napakadami mong nililista doon ng mga impeachable offenses at mga kasalanan, mahirap din eh. Tatagal tayo. Ito naman, simpleng-simple lang yung issue eh. So dapat, doon na tayo mag-focus. Wag na muna yung iba pang mga issue na hindi naman po kaugnayan doon sa confidential funds. I'll go back to Sec Panelo. Sir, I asked you kasi sinabi nyo, yes, yes, and yes, no. Do you anticipate talaga, sir, na magkakaroon ng impeachment proceedings and trial prior to the elections? Depende yan. Kasi yung impeachment, nandiyan Ba't nandyan na si itong si Kahalyo Didis? na yan. Yung trial ang pag-uusapan natin. Yes. At saka yung botohan. Yes. Nandun na tayo. Ang problema mo sa botohan, depende na yan kung yung mga senador, you need about 9 votes for an acquittal. Yes, more than 8. Sa ngayon, ang tingin ko, parang lima pa lang ang siguradong boboto ng acquittal dyan. Si Bongo, si Bato, Yes. yung mag-ina, Villar, saka si Robin. How about magkapatid na Estrada? Hindi ba, sir? Questionable yan. Questionable lahat okay. yan. Okay. Tandaan mo, Pero si Jinggoy parang siya tigas naman ata siya. Pero hindi natin alam na nagbabago. Yung palang nabanggit nitong, pagka binanggit nitong si Atty. Panelo, medyo good suit tayo sa yung Sereno, Yes. biglang nagbaliktaran lahat. Bakit kaya nagbaliktaran? So, yun yung factor na yun. So, depende lahat yan. Kaya yung sinasabi alam mo yung sinasabi ni Presidente Marcos Jr., I agree with him na distracting yung process ninyo. Mawawala tayo sa focus kaya huwag nyo na lang ituloy. Ang problema, meron siyang pwersa na nakapaligid sa kanya na baka hindi niya kontrolado. Otherwise, kung kontrolado niya, hindi uusad yan. But if you were the strategist... Sige, sir. Or, Si Tamba, hindi niya kontrolado si Tamba. balat kayo. Balat kayo pala. Buhay sa mundo. Ito, Sexal, Freedom of... honest opinion, if you were the strategist behind this impeachment and given your political agenda to destroy VP Sara, would you want the composition of the Senate now to be the judge or hintay na lang natin after the elections? Hindi, kahit na ngayon o sa susunod, kung ano yung nangyari sa Sereno, yung factor na ba't nagbaliktaran, yun pa rin ang pinaka-importanteng kalakaran kung paano magkakaroon ng conviction. Pero kung ang agenda mo talaga, tanggalin siya. Kasi pag tinanggal mo yan, she will be disqualified. Yes. From any position. Perpetual Kaya sinasabi ko disqualification, sa sir. programa ko kaninang umaga, saka sa TikTok, pag dinisqualify niya, may kandidato kami. At nag-usap na kami ni Presidente Duterte, si Robin Padilla, ilalaban namin sa inyo. Akala ko pa naman si Sec Panelo. Yari kayo dyan, yan na nga ba sinasabi namin? No? Senator Robin Padilla, pagka dinisqualify nyo itong si VP Sara, ang makakalaban nyo sa 2028 is Senator Robin Padilla. Anong magiging... Si Robin, maniwala ka. Sinabihan ko na kasi si Robin kasi nagtitito ko, biglang tumawag, kumanta ka na. Ikaw na yung susulong. Sabi niya, I'm speechless. Basta. Kasi ako nagsabi sa kanya nung tumatakbo kami sa Senado, walang naniniwalang mananalo yan minimenos na gusto. Sabi mo, tandaan mo sinabi ko sa'yo, magna-number 1 ka. Talo mo kami lahat. Yung number 1 na yan, number 1, di ba? Ang number 1 nun, si Rafi. Yes. Wala yan. Nung magboto, 5 milyon ang layo ni Robin sa kanya. Sabi ko, mahirapan kayo kay Robin. Kasi may common sense. Very humble na tao, hindi corrupt. Yun lang tatlong yun. Sabi ko, mahirapan kayo kay Robin.
matanong ko si Calio D. Welcome to the show, sir, ha? Ikaw yung aming suki, eh. Pero late Bakit nandyan yan si Calio? Anong ginagawa? ka ngayon, ha? Pero Calio D, ganito na tanong ko. For those who do not know him, and I think hardly anyone would not know him, he is the president of the Partido ng Lakas ng Masa, PLM. Sir, magkakaroon ba ng complaint coming from your group or coming from your allies? Magkakaroon ng pangatlong verified complaint ba to? Coming from your own sector? Support tayo. Support tayo. Meron. Hello? Meron? Meron lang. Hello? Hello? Yan, meron. Supportahan lang namin yung dalawang nakapasok. Hindi na humaba yung usapan. Kasi essentially, sang-ayon kami doon sa proposal sa mga akusasyon at batayan para impeach si Vice President. At dapat matagal na. Hindi nila ngayon. Dapat matagal nang na-impeach noon pa. At alam na ng taong bayan ng mga mamayan. Alam na ng mga taong nakakaintindi ng politika at ng mali at tama na mali yung ginawa. Kaya dapat talaga ma-impeach. Aling ginawa? Yung ginawa nyo. Yung ginawa ng mga nakikisimpatsa kayo sa mga ginawa nila dito sa mga makabayan at akbayan. Tama, mali naman talaga ginawa. Si Sara. Pero Calio D, di ba, as it stands now, medyo divided na yung bansa natin. Ang sinasabi ng iba, kung ituloy pa tong impeachment, lalo pang madi-divide. Hindi po ba tama yung huwag na tating ituloy ang impeachment? Mula na maghiwalay sila noong January, divide na eh. Diba? Nung magkaroon ng bangag, nagkaakusahan na, naglunsad ng sariling assembly si Bongbong sa Bagong Pilipinas, nag-prayer rally naman doon sa Yes. Davao. Mula noon ay divided na. At kung ito magpapatuloy, lalong walang mangyayari sa ating bansa. Kaya dapat, kung ano yung mali, ituwid. Panagutin yung mga nagkasala at umandar tayo batay sa kung ano yung tama, ano yung makakabuti sa ating bayan at hindi yung manonood lang tayo lagi sa bangayan ng dalawang dinastiya ng North and ng South na ang pinag-uusapan naman ay hindi naman para sa atin kundi para sa kanilang interest para sa 2028. Walang pakinabang ang taong bayan dito. Pero naniniwala ka ba, Calio D, na pag ituloy pa tong impeachment complaint na to, hanggang magkaroon ng botohan, hindi ba lalong masusugatan at further dividing the country into North and South? Mahirap na ang ating batayan ng pagsusulong ng tama ay ang mga konsiderasyon. Bakit ba ang laki ng konsiderasyon kapag sila ang nag-aaway? Pero kapag ang kalaban ay mga manggagawa, pagka ang kalaban ay mga mama, Kailan naging kalaban yung mga manggagawa, Brad? Kailan naging kalaban ng manggagawa? Pagdating sa karapatan ng mga manggagawa, Brad, wag kayong masyadong yung feeling hero kayo, ha. Yung ito kasi sila lang ang nagmamahal sa mga manggagawa. Pero yung mga manggagawa na sumasama sa kanilang mga pagkilos protesta, yung mga manggagawa na affiliated o di naman ho kaya kilalang sympathizer ng mga makakaliwang grupo. Banat ho sila ng manggagawa, kilusang Mayo 1, mga ganun di ba? Pero pagka siniyasat ho natin kung sino-sino yung mga kasama nila, meron ho silang sariling agenda. Ganito ang sigaw ng mga yan Saho, di taas. Bong, resign. Ganun ho. Malupit to. Ganito pa. US, tuta ng ganun ho sila. Kaya ako, hindi ho tayo maluloko ng mga walang yan. Manggagawa sila ng manggagawa pero meron ho silang ibang agenda. Ginagamit lang ho nila yung word na manggagawa para medyo bubenta sa masa. Ngayon, walang konsiderasyon kung magugutom yung mga manggagawa, kung magugutom yung mga magsasaka, kung magigiba ang bahay ng mga maralita, wala silang konsiderasyon. Pero bakit pagka sila, ang laki ng konsiderasyon nila, bakit hindi manindigan sa ano yung tama at ano yung mali at magdesisyon batay doon para na sa ganon, may ligtas ang bayan sa kumunoy ng debating ito na wala namang pakinabang ang taong bayan. Tapusin na ito. O anong gagawin natin? Kakampirin natin tong si Calio D. Guzman. Tapusin na natin yan. Pakinggan natin si President Marcos.
Di ba? At dapat na managot yung dapat managot. Tanong kita na to, ha? Ang labo naman nun, ang labo naman itong si Calio Didi Guzman. Ayaw niyang maapektuhan ng mga manggagawa sa mga nangyayari ngayon. So ang gusto niyang mangyari, tapusin na natin to. So kung tatapusin natin to, managot yung mga dapat managot. Ang gulo mo, Brad. Ano ba talaga gusto mong mangyari? Tuloy ang impeachment o hindi tuloy ang impeachment? Kasi si Senator Jingoy Estrada came up with a statement saying na walang kabubuti ang impeachment. Kasi sabi nga niya, I'm just paraphrasing what he said, na nung natanggal si President Marcos Sr., naging umunlad ba ang Pilipinas? Sabi niya hindi. Nung natanggal yung tatay niya, si former President Erap, naging maunlad ba ang Pilipinas? Sabi niya hindi. So given that statement and yung sinasabi nga na it further divides the nation, sa tingin niyo po ba ikabubuti ng ating bansa na ma-impeach si VP Sara? Yung pagpapatanggal ng mga corrupt at abusive public officials, that is always beneficial para sa taong bayan. Gusto natin na as taxpayers, tayo na nagtatrabaho, nagbabayad ng buwis, yung mga hindi tama ang paggamit ng pondo, dapat may pananagutan yon. Sino bang taxpayer ang gusto na nanonood ng hearings na nakikita? Na naman bumibira ka na naman Di pa nga tapos yung investigasyon sa COA, papel kayo ng papel. Di naman kayo mga naging COA auditor. Daig pa yung COA kung maka-audit. Hintayin nyo muna matapos. Chill lang. 612 million pesos. Hindi natin alam paano ginastos. Very untransparent. Dinodoktor pa yung paraan ng liquidation. Hindi maganda yon. And I think, okay lang na maging divided ang bansa. Ma-divide tayo between those who Yan ho talaga ang pakay ng mga walang yan. Gusto ho nilang pagwatak-watakin ng sambayan ng Pilipino. Okay lang, di ba? Tayo ho, ayaw natin. Kahit na ginagawa natin na reaction video yan, ayaw ho natin ang mga kaganapan. Pero anong magagawa natin? Yan ang babalita natin O pero kung tayo tatanungin, gusto ho natin nagkakaisa ang sambayan ng Pilipino. Pero itong mga to, okay lang na nagkakawatak-watak ang ating bansa. Mga walang niya kayo talaga. who are against corruption and those who tolerate corruption. Ma-divide tayo dun sa nanguhunsinti ng korupsyon at yung gusto na may managot para sa korupsyon. I think mabuti yun para sa taong bayan, magkaalaman na, including the Senate, sino dyan ang tolerant sa corruption, sino sa Senado ang gusto ng accountability sa corruption. But to Secretary Panelo's point, sinabi niya kanina, kung sinasabi niya nga may corruption, di mag-file na lang kayo ng criminal cases, bakit niyo pa dadaan sa ganitong kasing proseso na we all know naman, it's all about the numbers. Well, yung criminal case relates to kung may kulong ba o hindi, kung merong criminal liability. Pero yung impeachment kasi ibang klase ito na proseso no? Political, and it Pagka yung presidente at yung mga matataas na opisyal ng administrasyon ayaw nila sa isang leader, mas madali yun kasi pagkakaso hindi namin kontrolado yun di ba? Hindi nyo tipong hindi basta-basta mai-impluwensyahan ng presidente at kung sino mong mga tambalustos Pero pagka impeachment, pagka binraso niya ng presidente at naglabas ng tag 50 million kada ulo kaya, di ba? O paano nyo ho gagawin sa korte yun? Hindi pwede, mahihirapan sila. Kasi latagan doon ng ebidensya. Kasi yung mga haharap doon, mga abogado, yung mga magsisilbing hukom, mga judges, o hahatol kay VP Sara, mga abogado, hindi mga convicted. deals with whether an official is fit for public office. Karapat-dapat pa bang manatili sa pwesto ang isang opisyal? Mataas na opisyal kung saan ipinagkatiwala ang mataas na trust para sa kanyang pananungkulan. So yun ang political question din yun. Siyempre, gusto rin naman natin na ma-resolve ba yun. Hindi siguro sapat na criminal charges lang, lalo't matagal pa na proseso yan, i-dribble pa nila yan, habang nananatili po sa posisyon yung opisyal na kine-question natin yung fitness niya para manatiling Vice President. Kayo, Sexal, do you still believe that VP Sara is fit to be part of our government? Oh, definitely. Pero punta natin yung mga tinalakay kanina. Sige, sir. Sabi ni Jinggoy, yung impeachment, hindi naman nakikinabang talaga ang tao, sabi niya. Wala naman nangyari, nag-impeach, wala rin nangyari. Sa totoo lang, may impeachment o wala, hindi nakikinabang ang taong bayan. Dahil nga,
ang mga interes ng mga nasa kapangyarihan ang inaasikaso nila. Now, pagdating naman doon sa confidential funds, sinasabi natin, kaya tinutugi si dahil kailangan malaman natin ang disbursement kung regular o irregular. Teka muna, ba't ang Kongreso hindi natin tinutugis? Ito 200 something million, ito billion ang ninanakaw sa ating bansa at sinicertify lang nila. Walang liquidation talaga eh. Pangalawa, yun naman dun sa liquidation ng confidential funds. Nagtataka naman ako, ginagamit ko lang sentido komod. Yung gaya na nga na sinabi ni Sammy Martinez, ombudsman, kaya nga tinawag na confidential funds yan. Ang nature, katutubo ng confidential funds, ito ho'y pondo na ginagamit, nilalaan ng gobyerno para sa mga kalaban ng Estado. Gagawa ka ngayon ng plano, at pag gumawa ka ng plano, natural, Yun ho bang mga kasama sa usapin dyan, kakampi ba ng Estado yung iba dyan? Baka kalaban din ho sila. Baka sabihin rin, red tag na naman. Mga balat sibuyas kayo, mga walang ya kayo. talagang gagastos ka. Bakit? Kukunin mo kasi impormasyon doon sa kalaban. Paano mo kukunin yon? Hindi sa ordinary tao. Kung hindi sa kalaban mo mismo kukunin yon. O kaya, doon sa may mga access sa kanila. You have to buy the information to destroy them. So you need money for that. Kailangan mo, magkatalang gagastos ka ng hotel, kasi maraming nag-ooperate eh. Pagkain, damit, bihikulo, babayaran mo. Okay, ito ang sinasabi nila. Naku, may Crispiatos. Fake. Wala sa, NSA ba yun? Sinasabi? Ha? PSA. Wala sa PSA. At saka may mga iba pa, 4. Yun, sentido ko muna naman yun. Kaya nga confidential funds. Fred, kung ikaw, kung ikaw ang kinunang ko ng impormasyon para sa kalaban, nandiyan ka sa kalaban, binayaran kita. Kung di abogado, huwag makipagtalo. Gusto mo sabihin, tatanggapin mo, ilalagay mo pangalan mo, di pinatay ka nila. Yan ang ibig sabihin ng confidential funds. Hindi po pwedeng ibigay ang pinanggagalingan ng mga impormasyon laban sa mga kalaban ng Estado. Palakpakan In support to what you just said, bibigyan na kita seksal ng actual. I was part of the intelligence service before. Okay. Nung buhok ko ay itim pa. I was 50 pounds lighter. Okay. Binata pa. We were handling intelligence operations. And true enough, tama po kayo. We use Naku. fictitious names. Correct. Naku po. But behind that fictitious name is a specific project proposal approved by our higher ups. Intelligence operation yan. Kung sino mang asset namin, like you said, within that organization, he is protected. Hindi namin pwedeng ilagay na ito ang actual nagtatanggap. It's a fictitious name. However, there is enough documentation that more than likely, kayo na nga nagsabi, it's not just confidential. It's depende dun sa sensitivity of that information given by the informant. For instance, it can be considered as top secret. It can be. Kaya nga, in support to what you're saying, it is very likely. Ang tanong ko lang dito, sir, given nga yung ganun background, nagbigay ng senaryo si Sexal, ako na mismo nagsasabi, ganun yung practice namin 35 years ago. Hindi po ba dapat na intindihin natin? Kaya nga, that's the nature of confidential funds. Ang confidential funds, meron pong guidelines yan kung paano mo gagastusin. It being confidential doesn't mean na pwede mo yung gastusin kung saan. Ang nakikita natin dito, maraming mga expenditures na tila walang kinalaman sa any confidential activity. Napakaganda ho ng talakayan na to. I-share nyo ho tong video kung gusto nyo ho re-upload, re-content, bahala ho kayo. I-share nyo. Napakaganda kasi dito yung mga argumento ng Mary Grace Piatos, nitong kung magtutuloy-tuloy ba yan, kung anong mangyayari, kung sino ipapalit dito kay VP Sara ng panlaban dito sa mga masasamang loob na to. Napakaganda ho. Tuloy. Any information gathering, very implausible yung paraan ng paano ka nag-conduct ng intelligence information gathering sa last 11 days of the year na may 4 na holidays, so you only have 7 working days
to conduct so-called intelligence operations, information gathering. Who are these people? Bakit pare-pareho yung handwriting doon sa pagkakasulat ng mga acknowledgement receipts? Why are you spending 16 million pesos for safe houses? Bakit ka bumibili ng office supplies, tables, and computers that have nothing to do with intelligence operations or information gathering? And again, Oh, malay mo pa. Malay mo pa. Sino ka para magsabi na walang kinalaman yung mga bagay na yon sa intelligence gathering? Computer, baka doon lalagay yung mga impormasyon. Oh. Table, paano nila i-interviewin yung mga kanilang mga asset o kung ano pa man, di ba? Di ho natin alam ha, pero ang sinasabi lang ho natin dito, wala tayo sa lugar para magsabi kung para sa intelligence o para sa confidential fund kung saan nila ginamit. Nasa ano yun, discretion yun ng head of agency nitong si Vice President Sara Duterte kung anong bibilin dyan sa confidential fund na yan. Pag ba sinabing confidential fund, dapat pang-ubos lang yan dyan sa mga makakaliwang grupo. Hindi naman, di ba? Ngayon, kung yung mga safe houses mahal, mga kababayan, nakita nyo naman ho, kahit yung mga simpleng nangungupahan ho dito, binibida ho nila sa loob ng 11 days, nagkakahalaga daw ng milyon-milyon yung mga safe houses. Ito lang ho yan mga kababayan. Una sa lahat, yung mga safe houses na yon classified, secure. Nasa kumbaga yung mga ino-offer na security ng mga pasilidad na yon, talagang top notch. Ngayon, hanap ho kayo ng mauupahan. Ang pagkakaalam ho kasi natin, pagka uupa ka dyan, ang pinag-uusapan ho dyan, buwan. Ngayon, ibinibida ho nila kasi hindi naman ho nila alam yung detalye at hindi rin ho natin alam yung detalye. Kasi confidential nga. Hindi pwedeng ilabas yan. Kasi yan ang kalakaran sa loob ng ating pamahalaan. Ito kumbaga, nag-a-assume lang tayo bilang ordinaryong Pilipino, kagaya ditong ginagawa nitong si Renato Reyes. Pero ang atin dito, pinipilit nating intindihin yung nature ng mga pondong pinag-uusapan dito. Ito kasi mga individual na kagaya nitong si Renato Reyes, gusto ho nilang tanggapin, gusto ho nilang ihalin tulad doon sa mga ordinaryong pondo, itong confidential fund na to, na kung saan talagang dapat detalyado up to the last centavo except House of Representatives. Hindi ho pwedeng ganun yun, Mr. Renato Reyes. At wala ho kayo sa lugar para magsabi na yung computer ba para dyan sa confidential? Yung ganito ba? Yung table ba para sa ganito? Hindi na magsiset ng office? Hindi na magsiset ng tanggapan o kung ano pa man yung dapat iset ng ahensya para sa information o dun sa intelligence gathering na yan? Anak ng toko. Baba lang talaga ang meron tong mama na to. against the existing guidelines. Kumbaga ho, ang dulo natin dito, obvious naman po, drawing lahat yung report, walang tinutungtungan, walang nangyaring intelligence operations, walang nangyaring information gathering, and that is our point. Bakit sinasabi namin inabuso itong paggamit ng confidential funds? Shoutout kay Leila de Lima noong 2015 meron din ho siyang issue sa COA kaugnay sa confidential fund. Yun ho ba, hindi natin hihingin yung mga resibo? Yung kanilang, ano tawag dito, yung di natin tatanungin kung sino yung disbursing officer doon sa mga pondo na yon. At saka yung kay Leila de Lima, mas malaki ho yung sa kanya kaysa kay Viva Sara. Daang milyon din ho pinag-uusapan doon kay Leila de Lima. Yun, hindi natin pupunahin. Anak ng toko. Hindi kaya possible na to na during that 11 days, doon lang nagkaroon ng disbursement, but the actual gathering happened all throughout the year. Hindi ba pwedeng gano'n ang argument? I don't see how they can do that dahil nga wala naman silang pondo and they were not assured of having funds prior to the disbursement in December. Kung kayo po Sino ka para sabihin mo? Malay mo bang may pag-uusap itong si Marcos Jr. at itong si BP Sara, bibigyan kita ng confi fund. Kaso bibigay ko pagka 11 days matatapos ang Pero mo, trabaho ka na. Magkakapondo yan. Palista mo muna. Ngayon, nung binigay, ilinabas lahat yung pera kasi nagamit na kumbaga, kumbaga, wala pa yung pera, nagagamit na. Di ba? Hindi ko alam dito, sa totoo lang Pero sinusubukan lang natin lawakan yung ating mga argumento at kaisipan na kung saan yung pag-iisip ng isang normal na Pilipino na umaasa na magkakaroon ng tunay na pagbabago at hindi para dikdikin ang isang government official para lamang sa interes ng iilan. Doon tayo sa pwesto na yon.
Yung iba ho kasi dyan, daldal ng daldal. Ang problema, ang target lang ho nila ay masiraan itong si VP Sara. Yun ho ang kanila dito. Po, galing po kayo sa In the first place, bakit pala natin pinag-uusapan yan? Confidential fund yan. Confidential yan. as a intelligence community. Yes. Can you imagine conducting 100 intelligence and information gathering operations in 7 days throughout the whole country? You're just one office, Office of the Vice President. Wala ka namang personnel to do that. Is that even, doable? Parang ang labo, di ba? I will disagree. Go ahead. As you Sa- said, pag meron kang project, may project proposal ka, plinano mo na yan eh. Yes. So may nakalang budget na dyan. Tsaka na-approve. Yung sinasabi nilang 125 million in 11 days, Jesus Maria Joseph, I can spend 125 million days in one day. Kasi may project proposal na eh. Naka-ready na. Babayaran mo na lang. Papagalawin mo na lang lahat eh. Mga gago ho kasi yung Hindi tayo nagmumura dito. Punta ka sa DPWH, isang araw, bilyon ang ginagasta nila. Ginagasta ho, bilyon. Ngayon, kini-question mo yung 220, kung ilang daang milyon man yan sa loob ng isang araw. Ito talaga Renato Reyes na to. Sarap, So, kasama yung sinasabi nila na, like yung medisina, bakit may medisina? Bakit wala? Bakit yung mga operatives mo ba hindi nagkakasakit? Ha? Kasama lahat yun sa project. Meron ka nga project proposal eh. Ibibigay mo nga doon sa magbibigay ng pondo, di ba? Pero Sexan, to the point of NATO, sabi niya, 11 days lang naman kasi. Pwede bang ganun? Bakit hindi? Within the 11 days. Bakit sabi ko nga, I can spend one day. I'll be paying all of them in one day. Ang hitang 127 million. Kailan ba babayaran mo? Kung kahit na 100, kaya mong bayaran in one day yan eh. Sabi naman kasi, again, we conduct this, but at the same time, merong accomplishment report na kasama. Tama. Ngayon, kung kasama naman yon, I think that can be perfectly justified. Hindi ko lang alam kung there will be that opportunity to present all of this in the proper forum. Well, they submitted accomplishment reports sa Kongreso. Dininig yan. Tinanong yung mga regional, yung mga battalion commanders, yung mga division heads, kayo ba ang nagbigay ng accomplishment report na to? Sabi nila, oo, pero hindi namin alam na gagamitin yan sa confidential funds. In fact, wala naman kaming natanggap na kahit anong confidential funds. Yet, the accomplishment report, ginagamit para i-justify yung expenditures. Sabi namin, malabo na naman yan. Hindi mo pwedeng gawin yan. Maiba tayo ng lugar naman, no? Kasi sabi niya nga, Sexal, it's about the numbers. Yari lamang kung nagbago na sila ng lugar. Nandyan lang ho yan sa ang agenda at Club Pilipino. Maraming salamat to sa pag-support sa PH Update. Supportahan nyo din itong channel na to. May potential to. Bata pa pero may potential. Maraming salamat to mga kababayan. Mag-ingat to kayo lahat. Mahal natin Pilipinas.